Sa savanna ng Tanzania, kung saan pinahihirapan ng araw ang lupa sa 40 degree, mayroong isang pangkat ng tao na hindi kailanman natutong magtanim, hindi kailanman nag-alaga ng hayop, at hindi kailanman nagtayo ng mga bahay na tisa. Sila ang mga Hadzabe, ang mga huling tunay na mga ngaso mambubuo sa silangang Afrika. Isang tribo ng humigit kumulang 1,300 katao na nabubuhay ng eksakto kung paano ginawa ng kanilang mga ninuno 40,000 taon na ang nakalilipas. At sa gitna ng mga hamon na kinakaharap nila upang hindi mamatay sa gutom, mayroong isa na humahamon sa lahat ng lohika, ang magpabagsak ng isang elepanteng Aprikano na mahigit 6 na tonelada gamit lamang ang mga busob, pana, at laso na kinuha mula sa mga halaman. Kung ikaw ay mahilig sa mga mailap na hayop at mga totoong dokumentaryo, huwag umalis sa videong ito. Panoorin hanggang sa huli, mag-subscribe na ngayon sa channel at mag-comment kung saan ka nanonood. Isipin ang senaryo. Ang isang matandang lalaking Hadzabe ay tumitimbang sa average na 60 kilo. Ang isang lalaking elepanteng Aprikano sa savanna ay maaaring lumampas sa 6,900 kilo. Ang proporsyon sa pagitan ng maninila at biktima ay isa sa bawat 115. Ang katumbas nito ay isang modernong tao na sinusubukang mangaso ng isang nilalang na kasing laki ng 2 school bus na nakapatong sa isa't isa, gamit lamang ang isang matulis na tungkod. Ang pana ng Hadzabe, nagawa sa kahoy at may dulo ng metal na hinubog ng mga panday ng kalapit na tribong Datoga, ay tumitimbang ng mas mababa sa 100 gramo. Ang bungo ng elepante pa lamang ay tumitimbang na ng 52 kilo at protektado ng isang istrukturang buto na hugis bahay pukyutan na sumisipsip ng mga impact. Ang balat ng hayop ay umaabot sa 2.5 sentimetro ang kapal sa ilang bahagi ng katawan. Ngunit ang mga Hadzabe ay hindi umaasa sa lakas ng katawan. Umaasa sila sa kemika. Ang kwento ng pangangasong ito ay nagsisimula matagal na bago ang paghaharap sa hayop. Nagsisimula ito sa mga baybay ng lawa ng Eyasi, isang salamin ng maalat na tubig na kumakalat sa 1,050 kilometro kwadrado sa ilalim ng lambak ng Rift, sa timog ng pambansang parke ng Serengeti. Ito ay isang mapaglarong lawa na napupuno at natutuyo ayon sa mga panahon, kung minsan ay napakababaw kaya nagagawang tawirin ito ng mga Hadzabe nang naglalakad. Sa panahon ng tagtuyot, ang tubig ay umaatras at iniiwan ang mga nakalantad na kapatagan ng puting asin na nagpapakita ng sikat ng araw tulad ng pinakintab na metal. Sa panahon ng tag-ulan, ang mga flamingo at pelikano ay sumasakop sa mga baybay nito. Sa ganitong hindi matantyang ekosistema, na napapalibutan ng mga pilipit na akasya, mga sinaunang baobab at mga matinik na palumpong, naninirahan ang mga Hadzabe sa loob ng hindi bababa sa 10,000 taon. Ang kanilang tradisyonal na teritoryo ay dating malawak. Sakop nito ang mahigit 6,500 kilometro kwadrado ng savanna, kagubatan at bundok. Gayunpaman, sa mga nakaraang dekada, ang mga kalapit na tribong pastol, mga magsasaka, mga mangangasong pampalakasan, at maging ang mga dayuhang negosyante ay kumuha ng mahigit 70% ng mga lupain na ito. Ang mga Hadzabe ay naitulak sa mas maliliit na bahagi, na pilitang makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunan na dati ay sagana. Ang malalaking mamalya na madalas pangaso ng kanilang mga lolo at lola, tulad ng mga zebra, giraffe, buffalo at elepante, ay naging bihira. Ngunit hindi sila tuluyang naglaho. Dito lumilitaw ang problema ng kaligtasan. Sa panahon ng tagtuyot, kapag kumakaunti ang mga prutas at ang mga lamang lupa ay mas mahirap hanapin, ang karne ay nagiging mahalaga. Ang isang baboy ramo o isang impala ay nagpapakain sa isang kampo ng 20 hanggang 30 tao sa loob ng 2 o 3 araw. Ngunit ang isang elepante ay iba. Ang isang solong elepante ay maaaring magbigay ng mahigit 2 tonelada ng karneng mapapakinabangan, sapat na taba para sa mga linggo ng pagluluto, mga organo na mayaman sa sustansya na kinakain agad pagkatapos mapatay, at dami ng protina na kayang sumuporta sa isang buong komunidad sa panahon ng pinakamahirap na bahagi ng taon. Ang problema ay ang pagkuha sa karneng ito ay nangangailangan ng pagharap sa pinakamalaking hayop sa lupa sa planeta. Ang mga mangangasong Hadzabe ay hindi nagtatrabaho ng mag-isa. Ang pangangaso ng elepante ay isang kolektibong kaganapan na maaaring kasangkutan ng 5 hanggang 12 lalaki, depende sa laki ng grupo at ang pagkakaroon ng mga panang may lason. Ang mga paghahanda ay nagsisimula ilang araw bago, minsan ay mga linggo. Una, kailangang tiyakin na handa na ang lason.
Ang lason na pinakaginagamit ng mga hadzabe ay nagmumula sa isang halaman na tinatawag na rosa ng disyerto, na kilala sa siyensya bilang Adenium obesum. Ang halamang ito, kasama ang matingkad na kulay rosas na bulaklak nito at bulbos na katawan na puno ng tubig, ay tumutubo sa mga mabatong isla malapit sa timog silangang baybayin ng Lawa ng Iyasi. Ang mga hadzabe ay naglalakbay doon partikular na upang kolektahin ang dagta nito. Ang halaman ay naglalaman ng mga cardiac glycoside, mga kemikal na compound na, kapag pumasok sa daloy ng dugo ng isang hayop, ay nagdudulot ng arrhythmia sa puso, progresibong paralisis ng kalamnan at, sa huli, paghinto ng puso. Ang dagta ay kinukuha mula sa mga sanga at katawan, pinapakuluan upang mapatindi ang bisa nito, at ginagawang isang itim at malagkit na pasta na inilalagay sa mga dulo ng pana. Mayroong isang malupit na kabalintunaan sa prosesong ito. Ang lason na pumapatay sa elepante ay hindi nakakasama sa mga tao na kakain ng karne nito pagkatapos. Ang mga cardiac glycoside ay nasisira sa init ng pagluluto at hindi nasisipsip ng sistema ng pagtunaw kapag kinain. Gumagana lamang ang mga ito kapag direktang ipinasok sa dugo. Nangangahulugan ito na maaaring lason ng mga hadzabe ang kanilang mga pana, patayin ang hayop, ihawin ang karne sa apoy at kainin ito nang walang anumang panganib ng pagkalason. Ito ay isang biochemical na pagiging sopistikado na binuo sa loob ng libu-libong taon ng pagsubok at pagkakamali. Ngunit ang lason lamang ay hindi sapat. Isipin ang sitwasyon. Ang isang panang may lason ay kailangang tumagos sa balat ng elepante, dumaan sa layer ng taba sa ilalim ng balat, tumama sa isang daluyan ng dugo o kalamnan na may maraming dugo at ideposito ang toxin sa daloy ng dugo. Kung ang pana ay gasgas lamang sa ibabaw ng balat, ang lason ay hindi tatalab. Kung tumama ito sa isang bahagi na may kaunting daloy ng dugo, tulad ng makapal na balat sa likod, ang pagsipsip ay magiging masyadong mabagal at ang hayop ay maaaring makalakbay ng 10-10 kilometro bago makaramdam ng anumang sintomas. Alam ito ng mga hadzabe. Dahil dito, tinatarget nila ang mga partikular na bahagi. Itinaturo ng mga bihasang mga ngaso sa mga mas bata na ang pinaka-vulnerable na bahagi ng elepante ay ang mga bahagi kung saan ang balat ay mas manipis at ang mga daluyan ng dugo ay mas malapit sa ibabaw, ang bahagi sa likod ng mga tainga, ang loob ng mga harapang binti, ang gilid ng leeg at ang tiyan. Ang pagtama sa alinman sa mga bahaging ito ay lubos na nagpapataas ng pagkakataon para sa mabilis na pagsipsip ng lason. Ngunit ang paglapit ng sapat upang makagawa ng isang tumpak na tira ay isa pang problema. Ang mga elepanteng Aprikano ay may pambihirang pang-amoy. Ang kanilang mga nguso ay naglalaman ng milyon-milyong olfactory receptors, higit pa sa anumang iba pang mamalya na napag-aralan na. Kaya nilang makatukoy ng tubig sa ilalim ng lupa sa layo na ilang kilometro at maamoy ang mga maninila bago pa man makita ang mga ito. Ang kanilang pandinig ay katangi-tangi rin. Ang malalaking tainga, na maaaring sumukat ng hanggang 1 metro at 80 sentimetro ang haba at 1 metro at 20 sentimetro ang lapad, ay nakakakuha ng mga tunog sa napakababang frequency na hindi naririnig ng mga tao, na nagpapahintulot ng komunikasyon sa pagitan ng mga individual na magkalayo ng hanggang 10 kilometro. At ang kanilang paningin, bagaman hindi kasing talas ng sa isang pusa, ay nakakatukoy ng paggalaw ng may sapat na kahusayan upang makilala ang mga banta. Kailangang malampasan ng mga hadzabe ang lahat ng mga depensang ito. Ang pangangaso ay karaniwang nagsisimula sa mga unang oras ng umaga, kapag ang hangin ay malamig pa at ang mga amoy ay hindi mabilis kumalat. Ang mga mangangaso ay gumagalaw sa ganap na katahimikan, nakayapak upang maiwasan ang langit-ngit ng mga sanga sa ilalim ng mga sandalyas, nakikipag-usap lamang sa pamamagitan ng mga kumpas. Sinusundan nila ang mga bakas na iniwan sa lupa, mga yapak na maaaring may mahigit 40 sentimetro ang diametro, mga tumpok ng dumi na nagpapahiwatig ng kamakailang pagdaan ng hayop, mga nabaling sanga sa taas na 3 metro o higit pa. Ang mga bihasang tracker ay kayang tukuyin hindi lamang ang direksyon ng elepante, kundi pati na rin ang tinatayang laki nito, ang kalagayan ng kalusugan nito, at kung gaano nakatagal mula nang dumaan ito doon. Ipinapakita ng mga dokumento at talaang antropolohikal na ang bahaging ito ng pag-track ay maaaring tumagal ng ilang oras o maging buong araw. Kapag sa wakas ay nakita na ang elepante, hindi agad umaatake ang mga mangangaso. Nagmamasid sila. Pinag-aaralan nila ang mga galaw ng hayop, tinutukoy ang direksyon ng hangin, tinitingnan kung may mga anak o mga babaeng mapananggalang sa malapit.
Ang isang matandang lalaking elepante na nag-iisa ay hindi gaanong mapanganib kaysa sa isang pamilyang pinamumunuan ng isang matriarch. Ang mga matriarch ay lubhang agresibo sa pagtatanggol sa kawan at maaaring mag-organisa ng mga koordinadong pag-atake laban sa mga nanghihimasok. Ang huling paglapit ay ginagawa laban sa hangin upang ang amoy ng mga mangangaso ay hindi makarating sa hayop. Gumagapang sila sa tuyong damo, ginagamit ang takip ng mga palumpong at bato, gumagalaw lamang kapag ang elepante ay abala sa pagkain o pag-inom ng tubig. Ang layunin ay makarating sa distansya na 20 hanggang 30 metro, sapat na malapit para sa isang tumpak na tira, sapat na malayo upang magkaroon ng ruta ng pagtakas kung sakaling mabigo ang pag-atake. Pagkatapos ay darating ang pagpana. Ang mga busog ng hadzabe ay gawa sa lokal na kahoy, karaniwan ay mula sa isang puno na tinatawag na mutateko, na pinili dahil sa flexibility at tibay nito. Ang mga ito ay mga simpleng busog, walang mga pulley o modernong mekanismo, na may lakas ng hila na maaaring umabot sa 45 kilo. Ang mga pinakamalakas na mga ngaso ay kayang gumamit ng mga busog na may hila na hanggang 100 libra, ang katumbas ng 45 kilong puwersa na kinakailangan upang hilahin ang tali hanggang sa posisyon ng pagpana. Ang mga pana ay maingat na binabalanse, na may mga katawan ng kahoy na pinakinis ng sariling mga ngipin ng mga mangangaso at nilagyan ng mga balahibo upang maging matatag ang paglipad. Ang unang tira ay bihirang makapatay. Kahit na may malakas na lason, kahit na may tumpak na asinta, ang elepante ay hindi agad tutumba. Ang nangyayari ay ang simula ng isang paghabol na maaaring tumagal mula ilang oras hanggang ilang araw. Ang hayop, na sugatan at nagsisimula ng kumalat ang toxin sa sistema nito, ay tumatakas. Ang mga mangangaso ay sumusunod, nananatili sa ligtas na distansya, nagmamasid sa mga palatandaan na ang lason ay tumatalab na. Ang mga unang sintomas ay kinabibilangan ng labis na paglalaway, paminsan-minsang pagkatisod, hindi koordinadong mga paggalaw. Habang ang mga cardiac glycoside ay ginagambala ang normal na electrical activity ng puso, ang elepante ay nagsisimulang magpakita ng panghihina sa mga binti, kahirapan sa pagpapanatili ng balance, at mabilis na paghinga. Ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi. Kailangang panatilihin ng mga mangangaso ang visual contact, o kahit papaano ay sundan ang mga bakas nang hindi nawawala ang landas. Kung ang elepante ay mamatay ng masyadong malayo sa kampo, ang pagdadala ng karne ay nagiging logistically imposible. Kung mamatay ito malapit sa isang lugar na madalas puntahan ng mga leon o hyena, maaaring angkinin ng mga maninila ang bangkay bago pa dumating ang mga tao. Ang bawat desisyon sa bahaging ito ay may mga kahihinatnan para sa kaligtasan ng buong komunidad. Kapag ang elepante ay tuluyan ng sumuko, ang trabaho ay nagsisimula pa lamang. Ang pagkatay ay ginagawa sa mismong lugar, gamit ang mga simpleng kutsilyong metal na nakuha sa pamamagitan ng pakikipagpalitan sa tribong Datoga, mga tradisyonal na panday na naninirahan sa parehong rehiyon. Ang mga hadzabe ay walang sinasayang. Ang atay, na itinuturing na pinakamahalagang bahagi, ay unang inaalis at kinakain ng hilaw o bahagyang inihaw ng mga mangangasong lumahok sa ekspedisyon. Ito ay isang tradisyon na nagmula pa sa mga henerasyon, isang paraan ng pagbibigay-pugay sa matinding pisikal na pagsisikap na hiningi ng pangangaso. Ang mga bituka ay tinatapon ng laman at nililinis upang magamit bilang mga lalagyan. Ang taba sa ilalim ng balat ay inihihiwalay para magamit bilang panggatong sa pagluluto at bilang moisturizer para sa balat na natuyo ng araw. Ang malalaking buto ay binabasag para sa pagkuha ng utak ng buto, isang puro na mapagkukunan ng calories at sustansya. Ang karne ay pinuputol sa mga piraso at dinadala pabalik sa kampo sa maraming biyahe. Walang refrigerator, syempre. Ang mga hadzabe ay umaasa sa mga teknik ng pagpapausok at mabilis na pagpapatuyo upang mapreserba ang hindi nila kayang ubusin agad. Ang bahagi ng karne ay iniihaw sa parehong araw at ibinabahagi sa lahat ng miyembro ng grupo, kabilang ang mga bata, matatanda at ang mga hindi lumahok sa pangangaso. Ito ay isang pangunahing tuntunin ng lipunang hadzabe, walang nagugutom hanggat mayroong pagkaing available. Walang mga pinuno, walang mga formal na hierarchy, walang eksklusibong pagmamay-ari sa mga mapagkukunan ng pagkain. Ang dinala ng isang mangangaso ay pag-aari ng lahat. Isipin mo ito. Sa isang lipunan kung saan ang ekonomiyang pera ay hindi umiiral, kung saan walang mga sweldo, kontrata o bank account, ang tanging pera ay ang tiwala. Ang isang mangangaso na tatangging magbahagi ng karne ay itatakwil ng lipunan, hindi makaasa sa tulong ng iba kapag siya mismo ang nangailangan.
Ang sistema ay gumagana dahil ang pagganti ay hindi maiiwasan. Sa susunod na linggo, sa susunod na panahon ng tagtuyot, ibang mga ngaso naman ang magdadala ng huli, at ang tumanggap ngayon ay kailangang magbigay. Ngunit ang pangangaso ng elepante ay kumakatawan sa higit pa sa kaligtasan sa pagkain. Kinakatawan nito ang pagpapanatili ng isang pangkulturang pagkakakilanlan na naglalaho sa nakababahalang bilis. Sa 1,300 hadzabe na umiiral ngayon, mga 300 na lamang ang nabubuhay ng eksklusibo sa tradisyonal na paraan ng pamumuhay. Ang iba ay nakuha na ng turismo, ng impormal na ekonomiya ng mga kalapit na baryo, o sadyang iniwan na ang mga sinaunang gawi dahil sa kawalan ng teritoryo kung saan ito isasagawa. Kinikilala ng gobyerno ng Tanzania ang mga hadzabe bilang isa sa mga tanging etnikong grupo na pinahihintulutang mangaso para sa ikabubuhay ng hindi nangangailangan ng espesyal na lisensya. Ito ay isang pagkilala na ang kanilang paraan ng pamumuhay ay nauna pa sa mga pambansang hangganan, sa mga batas ng konserbasyon, sa mismong ideya ng pagmamay-ari ng lupa. Ang mga mananaliksik mula sa Stanford University at iba pang mga institusyon ay gumugol ng maraming taon sa pag-aaral sa mga hadzabe, hindi lamang ang kanilang mga pamamaraan sa pangangaso, kundi pati na rin ang kanilang kalusugan. Ang mga resulta ay nagpakita ng isang bagay na pambihira. Ang gut microbiome ng mga hadzabe, ang komunidad ng trilyong bakterya na naninirahan sa sistema ng pagtunaw at nakakaimpluwensya sa lahat mula sa pagtunaw hanggang sa immune system at mood, ay lubhang naiba sa microbiome ng mga taong naninirahan sa mga industrialisadong lipunan. Ang mga numero ay nagpapakita. Ang isang tipikal na matandang hadzabe ay nagtataglay sa average ng 730 iba't ibang species ng bakterya sa bituka. Ang isang tipikal na matandang Amerikano ay nagtataglay lamang ng 277. Ito ay halos 3 beses na mas mababang pagkakaiba-iba. At ang pagkakaiba-ibang ito ay tila direktang naugnay sa dieta. Ang mga hadzabe ay kumakain sa average ng 100 hanggang 150 gramo ng fiber bawat araw, na nakuha pangunahin mula sa mga ligaw na lamang lupa, mga prutas ng baobab at mga ugat na hinukay ng mga kababaihan ng tribo. Ang isang average na Amerikano ay kumakain ng 15 gramo. Ang pagkakaiba ay halos 10 beses. Ang fiber na ito ay nagpapakain sa mga bakterya sa bituka, na siya namang gumagawa ng mga anti-inflammatory compounds, bitamina at iba pang metabolites na mahalaga para sa kalusugan. Ang mga hadzabe ay hindi nagdurusa sa colon cancer, Crohn's disease, colitis o iba pang mga sakit sa bituka na karaniwan sa mga kanluraning lipunan. Nabubuhay sila ng aktibo hanggang sa katandaan, na ang ilang individual ay umaabot sa 70 o 80 taon sa mga pisikal na kondisyon na ikagugulat ng mga doktor na sanay sa mga pasyenteng hindi gumagalaw. Ngunit hindi sila immortal. Ang average na inaasahang haba ng buhay ay mababa kapag isinaalang-alang ang pagkamatay ng mga bata. Ang mga nakakahawang sakit, mga aksidente sa pangangaso, kagat ng ahas at mga komplikasyon sa panganganak ay pumapatay sa marami bago pa sila umabot sa pagtanda. Gayunpaman, ang mga nakakaligtas sa pagkabata ay madalas na nabubuhay ng ilang dekada sa medyo mabuting kalusugan. Ito ay isang paradox na humahamon sa mga modernong kuro-kuro ng preventive medicine. Pagmasdan ang nangyayari kapag tiningnan natin ang pangangaso ng elepante sa pamamagitan ng mas malawak na pananaw na ito. Hindi lamang ito isang teknik para sa kaligtasan. Ito ay ang pagpapahayag ng isang kumpletong sistema ng kaalamang ekolohikal na naipon sa loob ng libu-libong taon. Alam ng mga hadzabe kung aling mga halaman ang gumagawa ng epektibong lason, kung saan mahahanap ang mga ito, kung paano iproseso ang mga ito. Marunong silang mag-track ng mga hayop sa pamamagitan ng pagbasa ng mga palatandaang hindi nakikita ng hindi sanay na mga mata. Marunong silang magtrabaho bilang isang koponan ng walang formal na istrukturang hierarchical. Marunong silang magpreserba ng karne ng walang refrigeration, mamahagi ng mga mapagkukunan ng walang pera, lumikha ng mga komunidad ng walang gobyerno. Ang lahat ng ito ay nanganganib. Ang pagsulong ng mga sakahan at pastulan sa teritoryo ng hadzabe ay nagpapaliit sa lugar ng pangangaso bawat taon. Ang malalaking hayop ay nagiging mas bihira. Ang mga mapagkukunan ng tubig ay kinakamkam ng mga kawan ng baka na pag-aari ng mga kalapit na tribo. Noong 2007, ang lokal na gobyerno ay umabot pa sa pag-arkila ng 6,500 kilometro kwadrado ng lupain ng hadzabe sa maharlikang pamilya ng Abu Dhabi upang gamitin bilang pribadong reserba ng pangangaso.
Ang mga Hadzabe ay pinalayas, ang ilan ay ikinulong dahil sa paglaban. Ang internasyonal na presyon ay nagpilit sa pagkansela ng kasunduan, ngunit ang panimula ay naitatag na, ang kanilang mga karapatan sa lupa ay marupok. Noong 2011, ang isang komunidad ng 700 Hadzabe ay sa wakas ay nakatanggap ng mga formal na titulo sa 20,000 ektarya ng teritoryo. Ito ang unang pagkakataon na opisyal na kinilala ng gobyerno ng Tanzania ang mga karapatan sa lupa ng isang minoryang tribo. Nagdiwang ang mga Hadzabe, ngunit alam nila na ito ay bahagi lamang ng kung ano ang pag-aari ng kanilang mga ninuno. Ang pangangaso ng elepante sa kontekstong ito ay hindi lamang pagpapakain. Ito ay paglaban. Ito ay ang pagpapatibay na ang isang paraan ng pamumuhay ay maaaring mabuhay sa kabila ng lahat ng mga puwersang sumusubok na alisin ito. Sa tuwing ang isang grupo ng mga mangangasong Hadzabe ay nagpapabagsak ng isang elepante gamit ang mga teknik na ipinasa ng pasalita sa loob ng daan-daang henerasyon, pinatutunayan nila na ang sinaunang kaalaman ay gumagana pa rin, na ang kemika ng mga halaman ay nakamamatay pa rin, na ang pagtitiyaga ay nananalo pa rin sa lakas ng katawan. At marahil iyon ang pinakakahanga-hanga sa lahat. Hindi ang pisikal na gawa ng pagpatay sa isang hayop na 6 na tonelada gamit ang mga panang gawa sa kahoy. Hindi ang biochemical na pagiging sopistikado ng lason. Hindi ang logistika ng pag-track, paghabol at pagdadala ng toneladang karne sa sabana nang walang mga sasakyan o modernong kagamitan. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagtitiyaga. Maaari na sanang iniwan ng mga Hadzabe ang paraan ng pamumuhay na ito ilang dekada na ang nakalilipas. Maaari na silang sumama sa mga kalapit na baryong pansakahan, natutong magtanim ng mais, nag-alaga ng mga kambing, nagbenta ng mga handicraft sa mga turista. Ginawa ito ng ilan. Ngunit isang matibay na sentro ang patuloy na nabubuhay tulad ng pamumuhay ng kanilang mga ninuno noong ang mga unang Europeo ay dumating sa rehiyon sa huling bahagi ng ika-19 na siglo at nakatagpo ng isang pangkat ng tao na naroon na sa loob ng hindi mabilang na mga henerasyon. Ang mga Aleman na antropologo na nagdokumento sa mga Hadzabe sa unang pagkakataon ay namangha sa kanilang pagtanggi na tanggapin ang agrikultura. Sinubukan ng mga misyonaryo na i-convert sila sa Kristyanismo at sa pamumuhay na hindi palipat-lipat noong 1927, 1935 at 1965. Lahat ng mga pagtatangka ay nabigo. Ang mga Hadzabe ay bumalik lamang sa kabubatan nang iwan sila ng mga misyonaryo ng payapa. Ang katigasan ng ulong ito ay may kapalit. Ang mga sakit mula sa mga pamayanan, lalo na ang mga nakakaapekto sa mga bata, ay pumatay sa marami sa mga panahon na pinilit silang manirahan sa mga permanenteng baryo. Natutunan ng mga Hadzabe, sa pamamagitan ng masakit na karanasan, na ang kanilang immune system ay hiyang sa buhay na palipat-lipat, hindi sa buhay na nakapirmi sa isang lugar. Ang mga kampo ng relokasyon ay naging mga bitag ng kamatayan. Kapag mayroon silang pagkakataon, tumatakas sila. Tumatakas pa rin sila. Ang mga grupo na naninirahan ng mas malayo sa mga ruta ng turista at mga baryong pansakahan ang pinakatradisyonal, ang pinakamalusob, ang pinakamatibay sa panlabas na presyon. Patuloy silang gumigising bago magbukang liwayway upang mangaso, patuloy na sinusundan ang mga bakas ng mga hayop sa sabana, patuloy na nilalason ang mga pana gamit ang dagta ng adenyum, patuloy na ibinabahagi ang karne sa lahat ng miyembro ng grupo. At paminsan-minsan, kapag ang mga kondisyon ay paborable, kapag ang mga bakas ay nakaturo sa tamang direksyon, kapag ang hangin ay umiihip ng pabor at ang lason ay malakas, nagpapabagsak pa rin sila ng mga elepante. 6 na tonelada ng kalamnan, buto at balat. Pinabagsak ng mga lalaki na tumitimbang ng mas mababa kaysa sa isa sa kanilang mga paa. Gamit ang teknolohiya na hindi nagbago sa loob ng libu-libong taon. Madaling gawing romantiko ito. Madaling gawin ang mga Hadzabe na mga simbolo ng isang mas simpleng buhay, mas tunay, mas konektado sa kalikasan. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado. Hindi sila nabubuhay ng ganito dahil pinili nilang tanggihan ang modernidad sa pilosopikal na paraan. Nabubuhay sila ng ganito dahil ito ang gumagana para sa kanila, dahil ito ang alam nilang gawin, dahil ito ang tanging paraan ng pagkakaroon na may kahulugan sa kapaligiran kung saan sila ipinanganak. Kapag tinatanong tungkol sa kanilang hinaharap, ang mga matatandang Hadzabe ay nagpapahayag ng pag-aalala. Nakikita nila ang mga kabataan na naakit sa mga baryo, sa mga cellphone, sa mga kanluraning damit, sa pangako ng isang mas madaling buhay.
Nakikita nila ang lupang lumiliit, ang mga hayop na naglalaho, ang mga mapagkukunan ng tubig na natutuyo. Hindi nila alam kung ang kanilang mga apo ay mangangaso pa rin ng mga elepante, o kung ang kasanayang ito ay mamamatay kasama ng kasalukuyang henerasyon. Ngunit habang may mga hadzabe na naninirahan sa kabubatan sa paligid ng lawa ng Iyasi, habang may mga mangangaso na nakakaalam ng mga lihim ng lason at mga gawin ng mga hayop, habang may mga komunidad na nagbabahagi ng lahat at walang pag-aari na anuman, ang pangangaso ng elepante ay mananatiling posible. Hindi bilang palabas para sa mga turista. Hindi bilang kuryosidad na antropolohikal. Kundi bilang pangangailangan. Bilang tradisyon. Bilang patunay na ang mga tao, kapag kinakailangan, ay may kakayahang gumawa ng mga bagay na tila imposible. 6 na tonelada. Mga panang gawa sa kahoy.